That is really the purpose of life, to serve the Lord. Aanhin natin ang lahat ng accomplishment sa lupang ito kung wala kang naipaglingkod sa Diyos at the end of life. You know, you will stand before God and will give an account of what you have did in this one life that the Lord has given. So, kahit anuman ang ating line of talent and work or maybe abilities na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat talaga ang main purpose niyan ay para mag-glorify and ma-magnify siya, mapaglingkuran talaga natin. So habang kinakanta ni Samayan, I really recognize, Lord, kung ginawa mo akong baboy, kakatayin lang ako, tapos na. Yun lang pinaka-purpose ng buhay ko. Pero ginawa mo akong tao eh. May purpose ka, bakit? Kung ginawa mo akong kahoy, panggatong lang ang pinaka-purpose ko. Maybe kung fruit tree, I will just produce fruits, tapos yun na. Tapos niligtas mo pa ako. Kaya alam niyo mga kapatid, talagang that song is really a song of gratefulness na dapat makita sa ating buhay. Salamat naman sa kanta, puro cross, ano? Amen? And God's faithfulness, kumpleto. Amen? Habang kinakanta ni Jana yung Calvary. Oh, naalaala ko yung kwento, narinig ko lang ito, ang kwento ng isang bata na naliligaw. Hindi niya alam paano umuwi. Tapos, nakita siya ng pulis habang naglalakad sa daan. Bakit ka umiiyak? Kasi po, naligaw ako, hindi ko alam kung saan uuwi. Saan ba bahay niyo? Hindi ko po alam kung saan eh. Tapos, daming tinanong sa kanya, hindi niya masagot. Tapos, sabi ng bata, Sir, kung pwede po, dalhin niyo lang ako sa malaking cross. Dalhin niyo lang po ako doon sa cross. Pag nandoon na po ako, alam ko na po umuwi. Ang lesson is this. We know that we will die. This place is not really our home. We're just passing by. The permanent place will be in heaven. That is our home. Ituro lang tayo sa cross. Alam na natin. Our home. We know. Amen? We know that we're going home. Kahit na may COVID dito, this is not our permanent place. Our permanent place is in heaven. At natagpuan na natin ang cross. Ang Panginoon na siyang daan. Romans 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man can go to the Father in heaven maliban sa akin. And we praise the Lord for that. Amen? Opo. Kaya huwag niyong kakalimutan kung kailan kayo na-save. Amen? Ready na ba kayo? Okay. Kahapon. I-plus mo nga yung kinukot ni Sister Rica May. Kung nandyan. Opo. Pilas mo kagabi, kasali po dun sa preaching yan. Yun, isa po yan sa napakagandang statement. Sabi ko nga, hindi ito statement ng Bible, but habang ako'y gumagawa ng mensahe, ay aking pinakita ito. This pandemic should challenge us to a new height of accomplishment. Lalo pa, okay? Not pull us to new depths of despair. It causes delay, but not defeat. It is a temporary detour, not a dead-end street. Amen? Just passing through. This is not permanent. We'll get better by
and buy. Kaya siguro sa inyong mga OFWs, tandaan nyo, this is not the dead end. Okay? It causes delay, but not defeat. This is just temporary. This is just passing by. Amen? Kaya, tuloy muna tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Focus muna tayo sa Panginoon while this is here. At ako'y naniniwala po, as the time passes by, in fact, tinext ako nung kumuha ng aming ticket, airplane ticket. Sabi, Pastor, ito na, ang airplane ticket mo, kansilado. Opo, kasi by this month of August, kami dapat ay nasa Cebu. Opo, Cebu. Pagkatapos, kansilado. Okay, wala, hindi ko na iniisip yan. Tapos sabi ko, by September, Negros. Canceled na naman yan. Sabi ko, alam mo, Pastor Ray, sabi ko, all of the trips ay tinabi ko na yan. Lahat ng mga nabayad dyan, hayaan na natin yan. I'm really thinking next year pa, pwedeng mag-open. So, ganun lang. Alam natin that it is God's will. So we'll just follow through according to God's plan. Anyway, hindi naman tayo lugi dyan because li-level up natin paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Next, kung buklatin yung mga Bibles ninyo, medyo mahaba-haba ang ating sigurong papag-aralan, but I will cover a lot. But basahin ko muna yung Genesis chapter 12. Ito yung sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12, verse 1. Now the Lord said to Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land which I will show thee. And I will make thee a great nation. I will bless thee and make thy name great. Thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord hath spoken unto him. Now, nais ko pong dalhin kayo sa mensahe ngayong umaga na pinamagatan kong Father Abraham's Great Example. Okay? Ang binasa po natin, mga minamahal ko, is the calling of Abraham and his house. Nasabi ng Panginoon, kung susundin mo ang sinasabi ko sa iyo, okay, lalabas ka sa lahi mo, you will go to the place where I will lead you. Sabi niya, I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great. Okay? At ang sabi niya, I will bless them that bless thee, and thou shalt be a blessing. Those who oppose and curse thee will be cursed. At sabi niya, by your families, all the earth will be blessed. Yun ay promise ng Panginoon kay Abraham. At ang sabi diyan, nang marinig ni Abraham yan, he immediately moved and followed the Lord. Now, sa umagang ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe, sabi ko kasi mahaba-haba, the example of Abraham, na dapat tularan din natin sa panahon natin ito. The father, sino ba si Abraham? Kung tanungin natin, well, Abraham is the father of faith. Amen? Sa kanya talaga nag-umpisa, nagnampalataya sa Diyos. And of course, by following, by believing God, he is also the father of obedience. Sa kanya po talaga nag-umpisa yan eh. And then he is also the father of sacrifice. Example niya lahat yan. He is our role model in believing God's sovereignty. Role model po natin si Abraham na kung saan biliban natin na ang Diyos ang may kontrola. Ang Diyos ang nag-umpisa
Okay, ang Diyos ang nagbigay ng span, at the end of life, siya pa rin. Amen? At siya ay sovereign. He is in control of its life na mayroon. At yan po ay dapat makita natin because nais na ipakita ng Panginoon na when we follow His will, when we follow His way, ang life natin at ang pangako niya sa atin will always be fulfilled. God is not only the God that is promising, but He is a God who was master of fulfilling and accomplishing His promises. Hindi lang magaling ang Diyos sa pangako. Ang tao magaling mangako pero hindi natutuloy at hindi napapako. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos mas magaling sa pag-fulfill ng kanyang pangako. Pero kailangan susunod tayo. Amen? Now, ano ba ang life ni Abraham? Okay? As we go on, mga minamahal ko, ito, nais ko ipakita sa inyo ito. Okay? He is a role model in laying down the proper and right foundation of life for his generation. Alam niyo mga kapatid, Father Abraham, mga kapatid, ay ang tao na mayroon siyang nilay down sa kanyang na legacy para sa kanyang next generation. At maimportante po ito. Amen? Siya yung tao na he is not only concerned for his life, but he want to do something that will really influence the generation to come. At itong pinakamahalaga, na makita natin na tayo mga matatanda, mailay down natin, mailatag natin ang pundasyon para sa ating next generation because we want them to be able to have that secured life. Pero kinakailangan, unahan natin. Kailangan ipakita natin paano. How could they have that? By our example. Amen? Hindi lang po kasi nakukuha sa salita lang, kung di talaga sa buhay. Amen? Now, dito po, makikita natin, he overcome all challenges, trials, obstacles, testing and troubles while following God's will in his life. Bakit po? Alam ni Abraham na siya ay tao na mayroong responsibilidad na i-lay down ang marapat para po ang pamilya niya ma-settle in at ang generation niya. Now, alam niyo po, ang nakita ko ay ito. The life of Abraham is a life of a continual testing. Ano pa? It is a life that has a continual waiting. Sulat nyo. Ang buhay ni Abraham ay buhay na kung saan tuloy-tuloy ang pagsubok. Years of testings. Papakita natin mamaya yan, paano. As he follow God's will, makikita ninyo na sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, testing after testing, trials after trials. Bakit po? Because kinakailangan malampasan niya ito lahat. But it is also a life of continual waiting. At the beginning, pinangakuan siya ng Diyos. Pero hindi po ang pangako kagad-agad nangyari. It take many, many years. Papaano? Okay, sabi ng Panginoon kay Abraham, okay? Follow me. Alam nyo, sumunod si Abraham Doon pa lang, by faith na. Tama, hindi? Okay? Now, sabi nga nila, kaya sa naging father of the faith, because he was a man who followed God by faith, and he was justified by faith when he what? Believed God. In Genesis chapter 15, nais kong tingnan nyo ito. Sabi doon, Genesis chapter 15 and verse number 6, ang sabi doon ay, okay? And he believed in the Lord, and he counted it to him for what? Righteousness. Okay? Alam nyo, anong biniliban ni Abraham dyan?
Okay, another verse is James chapter 2 verse 23. Okay. Ano po ang binili ba ni Abraham dyan? Bihira. Pinangakuan siya ng Diyos. Abraham, okay, magkakaroon ka ng anak. Alam ni Abraham na hindi uubra kasi yung asawa niyang si Sarah ay baog. Hindi uubra. Pero God promised. Okay? At ang sabi, bago na pupunta sa James, gusto ko munang titingnan nyo sa chapter 15, verse number 1. And this was the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abraham said, Lord God, thou wilt forgive me, seeing I go childless. And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed. Alone no born in my house is mine ear. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thy own bowels shall be thine ear. Kaya dyan po, nangako ang Panginoon. Kaya Abraham, magkakaroon ka ng anak. God naman, imposible. Hindi pwede manganak ang asawa ko. Barren si Sarah. Hindi. Magkakaroon. Hello? Pangako ng Diyos. Pangako. Pambihira, lumipas ang taon. Taon ang lumipas hanggang dumating na sa edad na ano? Hindi na talaga po pwede. Hindi lang barren si Sarah, ay kung di si Abraham, 100 years old na, matanda na. Double dead. Physically speaking. Dumating doon sa punto ng asawa niya ay ilang years na si Sarah? 90 years old. Okay? Imposible. Pero tanong, may imposible ba kay God? None. Amen? Verse 1, chapter 21. Ang sabi ay ito, And the Lord visited Sarah as he had said, as the Lord did unto Sarah, so he had spoken. So Sarah what? Conceived. Ito na buntis. And bare Abraham a son in his what? Old age. At the set time of which God had spoken to him. Wow. Amen? By faith, Abraham believed. James chapter 1 verse 23. Ano sabi? James 1:23. Ano sabi niya? And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called what? The friend of God. Ang ganda eh. Mga kapatid, ito. Minsan masyado tayong proud pag sinabi, ato kaibigan ko si senador ganito, ganito. Si mayor ganito, ganito. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda talaga, sana masabi sa buhay natin, yung taong yan, ang kaibigan niya, Diyos. Sige nga, may mataas pa ba dyan? Wala na eh. The friend of God. Mabihira. No? Ibang marka. Ibang tatak. Hindi kaibigan niya si presidente, ang kaibigan niya, Diyos. Sa langit. Oh, pambihira. Makita dapat yan. Amen? Why? Bakit siya tinawag kaibigan niya ang Diyos? Because he believed in God. Wala nang iba. Imposible ang kanyang diniliban eh. Pero alam natin na ang Diyos expert at master siya sa sa imposibleng bagay. Amen. At diyan po tinawag siyang the father of faith. Siya ay taong
sinabihan, siya nang nag-believe sa Diyos, he was justified by faith. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, it's not enough to be justified by faith. Hello? Bakit po? Justified by faith before God when he believed the promise. James chapter 2, verse number 21 to 23. Ito maganda. Another ito. James chapter 21. Sabi niya, was not Abraham our father justified by works? Yan. When he had offered Isaac his son upon the altar. Hello? Amen? Verse number 20. Seest thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect? Verse 23. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Okay? Now, ano sinasabi ng Panginoon? Tama lang po nang tumanggap tayo sa Panginoon, ang tawag yan, justified tayo by faith. Amen? But believers should not be only justified by faith. We must be justified by works. Kailan na-justified by works? Si Abraham. Si Abraham na-justified by works when he was asked by God. Testing na naman. Ano? I-offer mo ang kaisa-isa mong anak. Pambihira yan. Justified by faith siya nang siya'y nag-believe na kahit na wala silang anak, magkaanak. Tayo, kailan tayo na-justified by faith? Na-justified tayo by faith when we receive the Lord Jesus Christ. Tama? Amen? Amen? Ngayon, pero tapos ng salvation dyan. Pero bilang believers, we need to be able also to prove that we are not only Christian, but we need to show it. Alam nyo, ang justification by faith is before God. But justification by work is before men. Come on. Nais ng Panginoon makita ang pagbabago sa buhay natin. Paano yun? Justification by works. Hello? Pag i-offer mo sa Diyos ang living sacrifice, you serve the Lord. Amen? Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, if any man be in Christ, what? He is a new creature. All things are passed away. Doon po tayo binago. Nabigyan ng pagbabago from sinners to saints. But ngayon, na tayo po'y nasa kaligtasan na, nasa kabanalan na, abay, sabi ng Panginoon, kung ang nagtawag sa iyo ay banal, ay ano? Magpakabanal ka. Tama, hindi? Amen? Bakit po? Kasi kailangan ng mga taong pagbabago. Makita dapat nila. Amen? Paano yun? Mauobserbahan mo ang dahan-dahang pagbabago sa buhay. Babaguhin ka. So, dalawa ang aking pre-present kayo sa inyo. Si Abraham, ang kanyang buhay, titingnan natin, mayroong tinatawag justification by faith, mayroong justification by works. Pariho yan na kinakailangan mangyari sa buhay natin. Makita dapat ang pagbabago. Kung talagang ikaw ay naging anak ng Diyos, mapapatunayan mo yan sa magitan na babaguhin ng Panginoon dahan-dahan ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos dahan-dahan ang pag-uugali mo. Walang instant growth. Hello? Pero babaguhin ng Diyos slowly but surely. Amen? Amen? At yan po ay ginagawa ng Panginoon as the Lord was in our life. Dito po gagawa ang Diyos. Amen? His life was full of testing. And his life was full of waiting. Okay? But na-overcome niya lahat yan. At tandaan nyo, ang pinaka-purpose nito for his generation na hindi lang para sa kanya. Okay? Ini-establishan ng Diyos para, kaya ngayon mayroon tayong nation of Israel eh. Bakit? Yan po talaga ang bunga ng paanong pagsunod ni Abraham sa Panginoon. Okay? Now,
Una, na nais ko ipakita sa inyo, Abraham was the father of strong faith. At ito ay nais ko mangusap sa mga tatay. Okay? Mga tatay ng tahanan at maging tatay ng tahanan pagdating ng araw, mga kalalakihan. Tayo dapat ang unang mag-display ng matapang, malakas at matatag na pagtitiwala sa Diyos. Why? Bakit po? Kasi yan po ang kinakailangang pundasyon na ma-lay down natin para sa ating mga anak. Parang pamilya natin ay hindi magiging mahinang pamilya, kundi ang ating pamilya ay magiging matatag. And when our kids, our next generation, will look up upon us, they will always say, my dad is a father na kung saan who served the Lord so well. Kasama ang nanay ko. Kaya alam niyo mga minamahal ko sa pananampalataya, yan yung legacy na hindi namin pwedeng i-back out ng mga ganancial clan. Bakit po? Ako ay nasa third generation na naglilingkod sa Diyos. Ang mga anak ko, nasa fourth generation na. Tama ba? Oo. At alam niyo, ganun din yung Balinas. Kaya we treasured our legacy, mga kapatid. At hindi namin hayaan na yan ay masisira. Bakit po? Yan ay pinaghirapan ng aming mga ninuno eh. Naglingkod ng matapat sa Diyos. Naglingkod ng masigasig sa Panginoon. Nangamatay ang amang mga ninuno, tuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po walang nagbaback out, walang nagbabackslide. Tuloy-tuloy ho yan. Kaya yun lagi ang tinitresyo naming magkakapatid. Pag kami po ay nag-uusap, lagi natin sasabi, we are so grateful. We are so thankful na mayroon tayong pamilya na kung saan may takot sa Diyos ang mga magulang natin. Ni-rear up tayo, ni-raise up tayo, train tayo sa loob ng simbahan. Nung una nang tayo kabata-bataan pa, hindi natin maintindihan bakit ganun sila ka-istrikto. Pero ngayon na tayo ay mga adult na, nakita ngayon natin kahit saan. Ay yung aking mga kapatid, ang lahat, ang kanilang mga asawa, puro iba't ibang lahi. Pero lahat yun puro Kristiyano. Lahat yun po naglilingkod sa Diyos. Ngayon ko lang nga nalaman ng pambihira, Oklahoma ang isa, Atlanta yung isa. Yung isa ay Pennsylvania. Ano ba yung isa? Tapos nung tiningnan, sabi niya, magkalayo kami lahat. Pambihira naman. Through prayer lang, kaya dahil malapit at dahil sa pandemya, may prayer. Sabi ko, ang lalayo nyo. Tapos kaming dalawa dito, o tatlo kami dito sa Pilipinas. Ang isa nasa Negros, ang isa nasa Angeles. Sabi ko, ang lalayo natin. Pero isa lang ang purpose, isa lang yung goal, maglingkod sa Diyos lang. At pag naglilingkod sa Diyos, wala tayong kakaba-kaba kung anong mangyari sa kinabukasan. Amen? We know that our God, our God who are in a very sure place na hindi tayo maaano. Bakit? Protektado at preserved tayo ng Panginoon. Amen? At yun po ang kinakailangang ma-lay down natin na pundasyon. Lagi kong sinabi ito, at ulitin kong sasabihin sa inyo, hindi ko makalimutan ang sabi ng tatay ko. Sabi ng tatay, hindi ko kayo pamamanaan ng material na bagay. That is not the main inheritance. Ang ginawa ko sa inyo, kaya ako kayo ni-raise up sa simbahan, although ang tatay ko ay hindi po. Layman lang sa church yung tatay eh. Nagtuturo from time to time sa Sunday school. Pero lagi sinasabi ng tatay, ipamamana ko sa inyo ang Diyos. The right inheritance is God. Hindi ba nakasulat naman sa Bible, you are my... Sino ang mana ko sa mundong ito? Nasaan ba yung verse na yan? Who in heaven but thee? Sabi ganun eh. Wala na. You are my portion. You are my part in my life. Kaya sabi ko, tay, salamat ho. Ipapamana ko sa inyo ang Diyos. Pag minana nyo ang Diyos at ang paglilingkod sa Diyos, kahit saan kayo magpuntang lupalop ng mundo, hindi masisira ang buhay nyo, mabibuild nyo ang matatag na tahanan kasi una si God sa inyo. Amen? Nandyan ba? Nakita nyo ba kung anong verse? Job 31, verse? Tingnan nga. Pakita nyo nga.
Baka mali. Ayan. For what portion of God? Nako, hindi. Sino mayroon, basta may inheritance is in, ikaw ang aking part. Ikaw ang aking inheritance. Wala nang iba. Amen? Alam niyo mga minamahal ko, yun ang pinaka-importante na pamana natin. Material things, added na lang yan. Tandaan niyo ha? Material things is also added na lang yan. Kailangan din dito yan eh. Pero alam niyo, pag naipamana natin ang Panginoon sa kanila, nakita nila sa buhay natin, tandaan niyo po, ang bahay namin sa Negros, 7 kilometers away from the church. Ganun ho kalayo. Pero alam niyo, talaga yan. Galit si tatay pag wala kami sa activities ng simbahan. Siyam kaming magkapatid, imagine nyo. Kaya sa amin pa lang sa Ganensal na magkakapatid pa lang, siyam kami, mga kapatid ko, kami lahat member ng choir, imagine nyo. Opo. Ang nanay ko, Alto, the oldest choir member ng New Sagay Bible Baptist Church, ang nanay ko. Ganon. Ang tatay ko, bass yan Ang kuya ko, bass. Okay? Ako, tenor ako. At saka yung si Cyrenius, tenor yan. Okay? Ang mga kapatid ko, hati. May alto, may soprano. Ayan. Kaya, basta't nandiyan kami, ayos ang choir. Opo. At yan po ay talagang, nung una, dahil ako ang pinakaluko-luko, ako lagi sinasabi ko, bakit naman tayo ganon? Hindi naman tayo pamilya ng pastor. Bakit kami required? Sabi tayo, basta, punta simbahan. Tapos may pamalo yan, mga kapatid, may pamalo. Junior choir, nag-umpisa sa bahay namin. Tapos pupunta doon yung accordion pa noon Pambihira, mga kapatid ko. Maniwala kayo. Ayaw kong kumanta. Ayaw ko talaga. Dahil sintunado ako nung bata. Sintunado ako Nakashort pa, sintunado talaga. Tapos yan, siyempre magluluto ang nanay ng lugaw. Amen? Kasi nandyan magka-choir. Magluluto. Pagluto, ganyan. Hindi ho ako masipag. Ako ang number 1, napakatamad sa bahay. Pero pagdating na ng choir, practice na ng mga junior, akong pinakamasipag. Opo, mag-igib ng tubig, magbisak ng kahoy, mga ganyan, para panggatong, ganyan. Tapos, tatawagin ako ng tatay, Cyril! Saan ka? Dito po, tumutulong kay nanay. Alis ka dyan! Kanta! Pag hindi ka kumanta, makatikim ka sa akin. Mayroon po yung pinagawa, yung latigo, ganyan, sa mga sa aso yun Kasi marami kaming aso sa bahay. Biro mo yun hinahambalo sa akin? Opo. Kaya akong pinakamatigas-ulo Hayaw ko. Tapos yun, umiiyak na dyan, yung choir, nagpa-practice ganyan. Tapos sasabihin ng choir director, sige na, Noy. Noy kasi nga, sige na, Noy, kanta kayo. Ayaw ko! Susumbong kita kay tatay mo. Choy! Sabi nga, pabihira. Tapos umiiyak ko dun sa sulok. Pagkatapos sabi, sige na. Kung saan ko gusto, doon ako. Sige. Kaya kung minsan, soprano, kinakanta ko. Kung minsan, baho, kinakanta ko. Kung minsan, alto, kung saan ko gusto. Basta pagbigyan ko, basta kumanta lang. Hello? Ganun ganun kahirap. Tapos bungal ka pa. Biro mo, bungal ka? Nakakanta ka? Hindi ka bang mahiya-hiya? Iba sa inyo, hindi bungal. Pero pambihira. Bungal akong ganyan, ayaw kong kumanta, pero talagang obligado. Reklamo ako ng reklamo. So, alam ninyo, mga kapatid, yun naman ang advantage ko. Hindi ko alam, nung una, hindi. Hindi ko maintindihan, bakit ganun ka. Pero maniwala kayo, dumating sa punto ng aking boses. Abay, dati ang lahat, pa-west, ako pa-east. Aba ngayon, dumating sa punto sa choir, naging dominante yung boses ko. Ako na ngayon ang hari-hari pagdating sa tenor. Pag nandyan ako, talagang babanatan ko ganyan.
Kung minsan sasabihin ng choir, hina-hinaan mo lang boses mo. Ang lakas naman, ikaw na lang naririnig. Nung una ayaw kong kumanta, pinipilit nyo ako. Ngayon na kumakanta na ako, bagbawalan nyo na naman ako. Ano ba kayo? Ganyan. Hanggang dumating sa punto, mga kapatid, na talagang nasanay na. Kaya hindi na ako mapigil kumanta. Yung pastor namin, yung tatay ni David, sasabihin niya, tapos natuto na rin gumitara, natuto na lahat. Nagustuhan ko na yung music. Pagkatapos sasabihin ng pastor, pagdating ng special number, pag walang special number sa church, alam ko na kagad. Kaya pag alis pa lang sa bahay, mayroon akong 5 kanta yan, hanggang gabi yan. Kaya yan, nakakahiligan ko ng kanta, mga kapatid, kahit na ang pangit ko, parang pogi din ako. Kasi pag gumanda na pala ang boses mo, tingin ng iba, talagang pogi ka. Ganun lang yun eh. Kaya pagandahin nyo boses nyo. May hint na kayo, parang gano'n. Pero napakinabangan ko po yun. Ang pagiging hirap ko, ayaw ko, kalto. Kaya pakantahin mo ako ng bass, pwede ako mag-bass. Pakantahin mo ako ng soprano ako. Pakantahin mo ako ng alto. Nasanay din, training yun eh. Kaya wag kayong mainis pag ang choir conductor nyo masyadong mahigpit. Bakit? Advantage mo yon pagdating na ng araw. Kaya pagpunta ko ng Bible College sa pambihira, kahit saan ako isasabak, pwede. Bakit? May tamang training eh. Hello? Amen? Ganun lang. Ang Panginoon ay nagtitraining at nagmumold. Kinakailangan lang, ikaw willing na magsabing, yes, Lord. Willing ako. Yes, Lord. Sunod lang. Makikita mo kung paano i-develop ng Diyos ikaw pagdating na ng araw. Amen? Hindi ka mahuhuli. Lagi kang nandoon dahil gagamitin kaya, I will bless thee and thou shalt be a blessing. Amen? Amen? So dito po makikita natin na si Abraham, nang sumunod sa Panginoon, makikita natin na siya ay nagiging role model. Saan? Una, naging role model siya doon sa kanyang pananampalataya. Tinularan siya ng marami. Hanggang ngayon, pinipreach pa rin na siya ay father ng pananampalataya at tinutularan pa rin ng marami. Siya din. Ngayon, ang kinakailangan nating tularan. Amen ba, mga minamahal ko? Ang pananampalataya ay hindi madali. Bakit po? Because, pag ikay nagtitiwala, dalawa yan eh. Ang ibig sabihin po yan, pag nagtitiwala ka, hindi mo talaga nakikita. Pero you just believe. Anong sabi doon? Nung sabi na sa kanya ng Panginoon, get out from thy country, go into the place. Okay? Genesis, tingnan nyo. Get out of thy country. Verse 1. Okay? Tapos, hanggang verse 3, ang sabi doon, siya'y sumunod. Pero, mayroong nakadugtong eh. Verse 3. And I will bless them that bless thee. Tapos, verse 4. And Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went to him. And Abraham was 75 years old when he departed out of, now 75 years old. And siya tuloy nga natin. Yung sinabing, siya'y sumunod, hindi niya alam kung saan. Diyan ba yan? Okay, let me see. Okay? Abraham obeyed God. Nang sumunod siya sa Panginoon, mga kapatid ko, pambihira. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta naghawak lang siya sa Panginoon. Okay? Hindi ba sa Hebrews yan? Hebrews chapter 11. Okay, punta nga tayo doon. Dahil ko papakita sa inyo na si Abraham sumunod sa Diyos. Pero maniwala ka, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay? Verse 8. And Abraham, by faith yan ang siya'y sumunod eh. When he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, what? Not knowing whither he went. Hindi niya alam. Hindi clear kung saan pupunta. Basta sumunod ka sa akin, ililid kita. Amen?
Hindi niya alam kung saan pupunta. By faith, what? Verse 9, he sojourned in a land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Tapos ang sabi niyan, ano lang ang sa isip ni Abraham? For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. There would be times, mga kapatid, alam nyo, makinig. Pag ang Diyos mag-lead, hindi niya sasabihin kung ano ang detalye. At hindi niya nga sasabihin kung ano ang mga madadaanan mo. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala ka at sumunod. Hindi specific eh. Sabi nga, pag ikay mag-step, ang ipapakita lang open time sa parang first step. Pag naka-step ka na, ipapakita nyo another step. Pero hindi lahat. One step at a time, i-reveal ng Diyos. As you obey. Hindi detalye. Kaya alam nyo, hindi mo talaga alam eh. Ako maniwala kay mga kapatid, hindi ko plinano magpastor dito sa Concepcion. I never know this place. Basta, nung malaman ko at naalam kong tinawag ako ng Diyos, ang sabi ko, susunod ako sa Panginoon. Wala na akong ibang iniisip pa eh. Kaya high school pa lang, in my graduation sa high school, sabi ng mga kaklase ko, anong kukunin mo na kurso? Sabi ko, magpapastor ako eh. Magpapastor ka? Walang pera pagpapastor. Ganun yung parang ginagawa kang laughing stock ba? Kasi ang sa kanilang isip, walang pera dyan eh. Talo yan, lugi yan. Sa Diyos, hindi lugi. Pag sumunod ka sa Panginoon. Because nangako ang Panginoon, pag sumunod ka sa akin, akong bahala sa iyo. Pero magtiwala ka lang. Yun ang nangyari kay Abraham eh. Okay? So, yun lang. Walang alam, pumunta ng Manila, sumakay ng barko. Maniwala kayo, sumakay ng barko. Pagdating ko, 2 days na akong late. Bible school na eh. Hindi ko makalimutan. Ang mga kapatid ko nandito nagtatrabaho sa Clark, makatulong din. Pagkatapos, bihira, pagdating ko ganyan, sa bahay ng uncle ko, isang pantalon, isang damit, papasok sa Bible school. Isanay ako sa maong at t-shirt. Ngayon, magbabarong ka. Ang barong ko, may bordang yelo. Hindi ko makalimutan yan. Minana ako sa kapatid kong namatay. May bordang yelo, isa-isang barong. Pagkatapos, ang pantalon ay orange. Orange ba? Brown. Parang ganyan, brown na yung ni Samuel, damit ni Samuel. Ganyan. Tapos, nung panahon na yan, bell bottom, yung malalaking ganyan. Oo. Tapos, isang tawag ito, sapatos. Sapatos na ang laki ng takong. O tapos, ang laki ng ulo. O, yan, yung time na yan. Yun, sabi ko, pambihira. Nagra-rubber shoes lang. Kung papasuutin ako doon, first time. Hiyang-hiya ko, mga kapatid. Amerikano pa naman. Ang nagsasala, naku, kahit banatan mo ako ng napakalaking hindi ko maintindihan. Puro English eh. Oh. Kaya sabi ko, pambihira naman ito. Ano na bang napasukan kong ito? Bakit nagkaganito? Pero yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. You may not know it all eh. Wala. Hindi detalye. Ina-discourage pa nga ng pastor. Yung pastor ko dun sa Bisaya, sabi niya, pupunta ka sa Bible school. Ang daming demonyo roon. Akala ko puro anghel. Magalit sa bayo, hindi, daming demonyo doon. Maraming i-discourage ka doon. Disidido ka ba talaga? Ah, nako, maraming trials. Wala ka makain doon. Ang bihira. Totoo nga. Pagdating ko, walang makain. Oh. Bakit to? Kaya asa ako sa mga kapatid kong babae, ate, binigyan ako ng isang tuwalya, isang face towel, isang sabon. Oh, wala pang shampoo. Ganon ang sistema eh.
Pero hindi ididetalye sa'yo. Pero kung desidido ka talagang sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magbaback out. Bakit alam mo, kakambal na yung hirap eh. Kakambal na yung trials. Pinangakuan ni God, hindi ka agad-agad binigay. Nagkaroon na sila ng lipas ng panahon hanggang sa tumanda na. Pero may pangako pa rin. Now, nais kong pakita sa inyo ito. He was tried. Tuloy tayo. Iiwanan niya yan po. Iiwanan niya mga loved ones niya. Tama, hindi? Iwanan niya yung kanyang mga kaibigan. Okay? Kailangan mag-give way siya. Yung natural affection niya must be given way to divine grace. Ang mga plano mo personal, itatabi mo para sa plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? Ano pa? Okay? Sin and all the occasions of it must be forsaken, and particularly bad company. Pag hindi yan magdadala, kaya lagi ko sinabi, good company must be there. Bakit po? Ano yung good company? Ang good company, hindi kayo dadalhin sa masama. Kaya dapat ang mga kasama mo, piliin mo. Selective ka dapat. Hindi lahat pakisamahan. Hello? Bakit po? Hindi po lahat ay pakisama. Because mayroon pong pakisama. May pagkakaiba yon. Pag masama, hindi ako kasama dyan. Pakisama, yes. Kaya, pag ang taong ito, o mga taong ito, dadalhin ako sa kasamaan na ma-violate ang principles ng salita ng Diyos, hindi ako buubra. Pasensya na, hindi ako sasama dyan. Nagturo ako sa mga pulis. First time ko magturo. Pagkatapos, nag-iinuman yung mga pulis. Pastor, kailangan mong uminom. Kung hindi ka inom, hindi ka pwede magturo sa amin. Ganun ba naman? Sabi ko, sige. Gusto niyo inuman? Pwede. Ang kala ng kasama kong membro, naku, makipag-inuman si pastor. Pero hindi ganyan ang gusto kong inumin. Bigyan niyo akong Coke. Malaki. Okay? Tawag yan soft drink. Sa inyo, hard drink eh. Okay. Soft drink lang akin. Hard drink sa'yo. Pero ako tagay. Ako tagay. Walang tatanggi sa inyo. Bilhan akong Coke. Kung ano ang aking itatagay, siyang iinumin natin lahat. Alam ko, pag tumira ang alak, talagang sigurado, pag sumipa yun, mayari tayo sa talaga eh. Pag isang baso, ang aking Coke, isang baso din sa inyo lahat. Tapos toast! Sabi niya, wag na lang pastor. Ikaw, pinipilit niyo ako eh. Amen? Kailangan, wise ka lang eh. Amen? Bakit po? Kasi hindi uobra. Masisira. Tapos later, sabi ko, what if I will teach you the Bible? Nakita nyo, nabasa nyo sa Bible, na hindi pala marapat yan. Pagkatapos, tuturo ako sa inyo, rirespetuhin nyo pa ba ako? Hindi na. Hindi na. Okay, di wag nyo na akong pilitin. Kayo na lang. Kayo na lang. Okay lang yan. Kaya pag dumating na ako ganyan, pagdating na dun sa kubo-kubo, pagdating na ganyan, sunod na pagdating ko, wala na. Nasaan na yung alak? Pambihira naman kayo. Tinatago nyo pa. Huwag nyo na itago. Lagay nyo rito. Si pastor naman. Ganun lang yun eh. Bakit po? Because pag pakisama. Pero pag masama, hindi ka sasama. Kasi pakisama yon. Amen? Amen? Abraham is a man highly respected. Bakit po? He showed a good example. Amen? Good example. Okay. The world and all the bad enjoyment is in it must be took upon with holy difference. Ganun po yan ang mangyayari pag susunod ka sa Diyos eh. Opo. Kahit ayaw mo man, darating at darating pag sumunod ka sa Panginoon, maaalis ka talaga doon. Kasi yun ang pagbabago nga gagawin ng Panginoon eh. Amen? Tapos ano pa? He was tried whether he could trust God further than he saw Him. Nabasa na natin yan. Romans 4. Gusto ko pakita ito sa inyo. Verse 18 to 20. Who against hope, believe in hope. Tandaan nyo. Yan ang pananampalataya ni Abraham. That he might become the father of many nations, according to that which was spoken. So, they shall thy seed be. Pambihira, for the sake of his seed. Naunawaan nyo.
Kaya po, ang mensahe ngayon, hindi lang focus sa isang tao lang. Ipo-focus natin sa pamilya natin at sa generasyon natin darating. Hindi po forever magpapastor ako sa church na ito pag hindi pa dumating ang Panginoon. I will become old. Kung hindi man ako mamatay agad. Pero nais kong ililay down ang foundation ng simbahang ito. Na kahit hindi na ako pastor dito, sino man ang magpapastor dito, ang direksyon ay maayos. At our next generation na nandito tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen ba? Amen? Bakit po? Kinakailangan He must be a man of faith. Being not weak in faith. He considered not his own body now dead. Pambihira. When he was about 100 years old, neither yet in the deadness of Sarah's womb. Double dead na yan, He staggered not. Where? At the promise of God. True unbelief. Hindi talaga nag-doubt. Wala talagang unbelief for many, many years. But was what? Strong in faith. Yun ang nais kong i-lay down, mga kapatid, at ilagay. Bawat isa, kahit ang ating next generation, should be really not only believing God, have faith in God, but you must be and we must be strong in our faith to the Lord. Paano nagiging strong yung faith? Tandaan po ninyo ito. Kaya kung minsan may mga testings. Kaya tinawag talaga si Abraham na father of faith because ako po'y naniniwala, ang faith kasi that is not tested cannot be trusted. Ang faith, napapalakas lang mga kapatid pag na-exercise. Paano na-exercise yung faith? Pag ikaw tinatry. Tama? Pag ikaw tinitest, nalampasan mo yung test. Another level na naman yan. Amen? Kung baga, ang iyong binubuhat ay dati, ganito lang level. Ilang pounds lang. Tapos nung ma-overcome mo na, kayang-kaya na ito, dadagdagan pa. Try na naman. Sa umpisa, hirap. Tama, hindi. Pero the more na may testing, the more na may trials, the more ang pananampalataya tumitibay. Kaya konsideran nyo na lang na ang pandemya, trials. Kayo man ay nawala ng trabaho, kayo man nag-shift ng trabaho, kayo man ay naghahantay ng trabaho. Tried lang yan, testing lang yan ni God, ma-overcome din yan sa tamang panahon. Amen? Ganun lang mga kapatid, exercise muna, pataybayin, palakasin ang pananampalataya. Para sa pagdako paroon, pambihira, pag iyan ay na-overcome, his faith believed it can raise the dead. Biro mo, dead seed, dead womb. Pambihira. Wala na, patay na Pero pambihira kaya. Ito pa, dahil ko pakita sa inyo. Yung kanyang seed as a adult, wala na. Ang womb, patay na rin. Lahat po yan. Dead seed. Dead womb. Believe siya na mabubuhay uli. Dadagdagan natin ng pangatlo. Dead son. Believe pa rin siya. Pag itong son na ito, pinatay ko ito, mabubuhay uli ito? Buhay nga, nabuhay nga yung sa akin Amen? Nabuhay nga sa misis ko. Ito bang anak na ito? Nanuwa niyo ibig sabihin? Kahit ang tagal. Pero pambihira, lahat ng dead na buhay. Sabi niya, hindi ako naniniwala na hindi kayang buhayin ng Diyos ito. Patayin ko man itong anak ko, ibubuhayin niya ito Bakit po? Pangako ni God yan Amen? What a faith. He is the father of faith. Kaya hindi dapat mapagkitaan tayo ng panghihina ng pananampalataya. Lalong-lalo na tayong mga tatay, nanay, at mga magulang para sa ating mga anak. Hello? Next! The father of super obedience. Ano yung una? The father of strong faith. Next, the father of super obedience. Verse 8. Ang sabi diyan, siya'y sumunod and he removed from thence unto a mountain into the east of Bethel and pitched his tent, having Bethel on the west, on the east, and there he builded an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. Makikita niyo mga kapatid,
Ang taong may tiwala sa Diyos, lagi yan, kahit saan magpunta, una pa rin si God. Una muna, ang mga patriarchs, there are 3 na kanilang ginagawa lagi. Halimbawa, pag sila po'y nagta-travel, they are sojourners. Parang katulad din sa atin, sojourners lang tayo dito sa lupa, hindi naman tayo dito permanente. Okay? When they travel, they always build 3 yan. Okay? Sulat nyo. Number 1, they build an altar. Una yan. Hello? They build a well. Na may well yan. Okay? Altar muna una, well, para sa kanilang mga hayupan, yung mga kan. And they build a tent, their tent. Para sa pamilya. Yun laging binibuild, yung 3 na yan. Ang una dyan lagi, ang spiritual relasyon sa Panginoon, hindi talaga pinapabayaan yan. Amen? And then, sa kanilang mga livelihood, sa kanilang mga kabuhayan, and then sa kanilang pamilya, yun laging binibuild. Another mensahe na naman yan. Hello? Build your strong relationship with God. Build your family. Build your business. Amen? Balanse. Yun ang ginagawa ng mga patriarka. At siya ding pattern natin for today. Hello? Pwede kang mag-build ng tahanan mo, pero kung hindi mo na-build ang relasyon mo sa Diyos, pwede ang tahanan mo mawawasak. Wala rin. Amen? Pwede kang mag-build ng business. Pero kahit na may business ka, kung wala, hindi mo na-build ang relasyon mo sa Panginoon, pwede din masisira yan. Pero ang 3 yan ay kailangan to build our family. Una muna si God. Hindi talaga kailangan kaligtaan yan. Amen? Okay? The Father of supernatural, He exercises His faith by unquestionable obedience. He went out not knowing whither He went. Amen? Sumunod lang. Tuloy lang sa paglilingkod. Amen? Okay. He put Himself into the hand, control, and ruling of God to send Him whithersoever He please. Amen? Yun lang. Yun po ang faith kasi. Ilagay mo ang iyong desisyon sa kamay ng Diyos, hayaan mo. Kaya ako, alam nyo, nung galing ng Negros, okay, ang kanta ko, kasi mahilig akong kumanta eh. Opo, pag galing take off ng barko sa Negros, nung nandoon ako, ang aking kinakanta, why have you chosen me? Bakit pinili mo ako, Panginoon, among the wicked of this world? Nung nakasakay na ako sa barko, ako lang mag-isa. First time kong sumakay sa barko, ako lang mag-isa. Galing ng Bacolod, papunta ng Manila. Ang kanta ko ay ito, submission to His will. Kaya ako nandito sa barkong ito because susundin ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Amen? Hindi ito desisyon ko lang, kundi ito ang kalooban ng Diyos na susundin ko. I don't know kung ano mangyayari sa Dacoron, but I know I'm following the plan of God in my life. And no regrets. Because hindi ako makarating dito kung hindi ko sunod ang kalooban ng Diyos. Amen? He put Himself into the hand and control and ruling of God to send Him whither He pleases. And it's all reside in the will and wisdom of God, not His own. Kung nagtiwala siya eh. Ganun, open time sa pananampalataya. Sabi nga nila, a faith is risking a failure eh. Kung may pananampalataya ka, kahit na alam mo, parang hindi naman mangyayari, parang imposible naman yan. But there is always a risk when you exercise your faith. Pero alam po natin na hindi tayo i-fail ni God eh. Maybe sa ating sariling kakayanan, we will fail. But never God. So, Lord, magtitiwala ako sa iyo. I may fail, but you will lift me up. You will sustain me. You'll support me. Ganun lang po yan. Kaya walang business, walang dream, walang goal na hindi pwedeng maabot pag sustain ni God. Mangyayari at mangyayari talaga. Kaya sundin natin ang kalooban ng Diyos. Real faith means obediently stepping to the unknown. Huwag niyong kakalimutan. Ang totoong pananampalataya, you will take a risk. To the unknown eh. But tandaan nyo, ang support dyan, si God. O paano?
Sabi nga nila sa awitin, I don't know who holds tomorrow. I don't know about tomorrow. But I know who holds my hand. Ganun lang po yun eh. Okay, hindi natin kontrolado ang kinabukasan, pero ang Diyos ang may kontrola. Doon ka magtitiwala. Paano kanya bibiguin? At nangako na siya, I will never leave thee, nor forsake thee. I will never fail thee. Oh, papaano yan? His response was without delay, without question, without hesitation, without doubt. It was immediate, with immutable, unchangeable, absolute purpose of the almighty power of God. Doon lang manghahawak eh. Amen? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, diyan kasarap ang pananampalataya. Kaya ang sarap enjoyin eh. Bakit po? Every day has a surprise. Pag mag-believe ka sa Diyos, hindi mo man makita eh. Pero, you are always expecting. Sabi nga, when you attempt something, then you expect great things from God. Ganun lang eh. Pag hindi ka naman mag-attempt, wala kang ma-expect. Amen? Pero when you do something for God, then you have the right to expect something from Him. And that is by faith. Kaya ganun lang eh. Kaya itong gawain ito, mga kapatid ko, kahit na nakaranas ito ng grabing sitwasyon. We may cry with my family, pero maniwala kayo. Hindi kami nasisiraan ng loob. Darating at darating ang oras, titindig ito. Because may Diyos dito. Hindi lang ako ang nandito. Hindi lang ang pamilya ko nandito. Nandito ang Diyos kumikilos. Pero habang wala pa tayo doon, sa pagtitindig ng Diyos sa atin, matuto tayo kung ano ang nais niyang ituro sa atin habang tayo ay nasa baba. And see what God will do later. Amen? And He did. Sabi ko kasi, mga nakikita nyo ngayon dito, gawa ni God lahat yan eh. Si Samuel hindi maging ganyan kung wala yung sitwasyon na yun. Kala nyo, mga kapatid ko. Oo. Sabi ko lang sa kanya noon, ganun din si Solomon. Sabi ko, wala na akong hindi ako, iwanan ako ng lahat. Pero alam ko dalawa, hindi ako iwanan. Number 1, hindi ako iwanan ni God. Number 2, hindi ako iwanan ng pamilya ko. Kaya, pagyamanin na lang natin kung mayroon tayo, anong mayroon tayo. Trabahuin natin. Tapos doon, habang kami gumagapang, sabi ko, magtiwala tayo sa Diyos at hayaan natin ang Diyos kumilos at pagkatapos, kung ano ang ililid sa atin ng Panginoon, we ought to be the best. Kung saan. Kaya sinabihan ko lang si Samuel noon eh. Sam, may boses ka naman, itry mo nga, magpiano, magtugtog ng piano. Ubus na lahat eh. Wala lahat eh. Kaya, sige. Basta tulong-tulong. Brother Paul, si Brother Andy, yan lang po mga kasama ko. There was a time na siguro mga 2 buwan yon, na bago-bago pa lang ang sitwasyon. I tried to attempt mag-preach pagtayo ko dito. Alam na ni Ma'am Castro eh. Si Ma'am Castro nandyan yan eh. At ito, malaking utang na loob ko dito. Sa taong ito. Kasi dumating sa punto na I'm ready to quit na. In fact, there was a time na ako'y nagsulat ng resignation ko sa simbahang ito. 20 na lang ang natira out of 300. Sabi kong ganyan. Pero alam siguro ni misis ko, kasi wala na kaya, umiiyak lang ako eh. Pero sumusulat ako ng resignation paper ko. Pag tindig ko dito, yung 20 na yan, tumayo. Sila na lang natira. Tapos sabi sa akin, Pastor, huwag niyong babasahin. Yan lang. Hagulgul ako dyan. Huwag niyong babasahin. Hindi. Umupo kayo. Hindi. Di kami upo. Huwag niyong babasahin. Ganun lang. Ako ang umupo. Tapos sabi ko kay Brother Andy, Brad, ikaw mag-preach. Di ko kaya mag-preach eh. Hello? Iyakan. Pero isang buwan iyakan. Every time punta ka ng service, iyak ka. Umiyak sila. Iyak din ako eh. So yun sabi ni Ma'am Castro sa akin, Pastor, kung iiwanan niyo kami, sino na mag-aalaga sa amin?
Parang sinukluban ako ng... Dalawang option ko noon eh. Trabaho ako abroad. Pag sa Saudi ako. Or punta ko ng Amerika. Apply. Total, may mga kapatid naman ako doon. Yan, isa sa mga member nagsabi, kung aalis ka, sino mag-aalaga sa amin? Pangalawa, yung dalawa kong anak na yan, si Samuel at si Solomon, nagsabi, tinawag ka ng Diyos, ituloy mo lang, susunod kami. Kaya wala akong choice but to stay. But God works. May mga pagkakataon kung minsan na wala na tayong option. And we think that our way is the best way. Hindi pala yun eh. Amen? Hindi pala yun. The best way is God's way. And you need to learn to wait. Kung siguro nagmadali kami, baka wala na rin kami rito. Kung siguro gumawa kami ng way of escape, wala na rin kami rito. Pero hindi, timing ni God ang kailangan in His time. So, sunod lang. Kung minsan, hindi mo maintindihan, pero sunod lang. And you will see what God will do. And miracle after miracle happens. This week, pinatawag ko kami. Nais ko nang sabihin to sa inyo. Total part ito. Kaso lang, hindi natuloy. Papatawag kami sa RTC. Because doon na po gagawin ang, tawag ito? Anong yun Yung kasulatan. Sabi ko, makakuha ko ng title ng simbahan. Panalo na sa kaso I-reward. Ang tawag yun, may tawag yun Kaya mga kapatid, ang bait ni God It was all God along the way. Akala ko, gano'n na mangyayari para, pero na-postpone. Sige, antayin natin. That is what we are waiting. Pag nakuha kong title ng simbahan, yun ang fulfillment ng aking dalangin. Pero panalo na tayo Amen? Sige, tuloy lang. Alam mo bakit? Kung minsan, kinakailangan talagang idadaan tayo ng Panginoon sa ganung pagsubok para mas lalong pag lumabas ka doon, para kang ginto na mahalaga na. A clay, pag hindi na-test, will just be a clay without a cost. Walang value. Pero tandaan ninyo, when a clay are purified at inilagay sa trials ng Panginoon, ang sabi doon, siya ay lalabas na as precious as gold. May value na. Ganyan open times ginagawa sa simbahan. Ngayong linggo, may nakausap akong asawa ng pastor. Sabi niya, ganun pala yun, pastor, no? Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga problema sa loob ng simbahan? Sabi ko lang ang naranasan nyo, walang katitingkay sa amin. Pero tatandaan nyo, may purpose si God. Learn from your situation and overcome it. Nandyan si God Ingatan ka ng Panginoon. Amen? Last, bilisan natin. The Father of Supreme Sacrifice. Time na po yan na ni-required yung anak niya. So una, the Father of Strong Faith. Pangalawa, the Father of Supreme Obedience. And then last, the Father of Supreme Sacrifice. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, hindi kaagad sinabi ng Panginoon, everything is a road of, bed of roses, tama? Oo. A paved road. Sabi nga, it's not an easy road. Maranasan natin yan. Pero kailanman, tandaan niyo po, kahit ano ang sitwasyon sa labas, ang ating puso, easy pa rin. Peaceful pa rin. Bakit po? Kasi doon tayo namumuhay. Okay? Our situations are not permanent. Nagbabago Pero ang ating puso, fix sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante roon.
Amen? Hindi mo daw makikilala ang tao sa tibay sa panlabas. Makikilala mo ang tao kung gaano sa katibay at kalakas sa kanyang panloob. Sa kanyang puso. Na kahit na umiiyak, marami ako dito nakita, mga kapatid. Mga membro na nakakaranas, pinag-uusig, hindi maintindihan, iniwan ng asawa, ang gulo. Tapos, bago pa lang, nagpipreach ako dyan, umiiyak, tapos pupuntahan ko, ano nangyari sa'yo? Kasi may problema kami, pastor, ganito. Tara, pray tayo. Hello? Yan o. Yan. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka munang pumasok sa simbahan kasi magulong simbahan namin. May problema. Opo. Pero grabe problema niya. Gusto na magpakamatay, gusto ilaglag si Precious. Sabi ko, hindi. Makinig ka sa akin, titindig kita, samahan kita. Iyak tayo pareho. Opo. Itinakwil ng simbahan niya. Ano yung tinakwil ng simbahan? Sabi ko sa kanya, punta ka sa simbahan ko. Tingnan natin kung ang simbahan ay tagahatol. Ang simbahan ng Diyos ay hindi tagahatol. Tinutulungan yan. Pag down ka, ititindig ka. Sabi ko, halika. Nag-attend ng linggo. Maalala ko, preaching ko noon eh. Pinaghandaan ko talaga. Cast the first stone. Yun ang preaching ko. Sino sa inyong matuwid? Itong babaeng ito nandito. May problema siya. Ngayon, tayo ba simbahan? Tinakwil siya ng kanyang simbahan. Ginad siya. Ganun ba tayong simbahan din? Ito, kawawa siya. Desperado. Anong gagawin natin? Tayo ba ay maging kalakasan sa kanya na ititindig natin? Pinangakuan ko ito, tutulungan ko siya. Wala ka ng lakas, sige. Alalayan kita. Ititindig kita. Because I really believe the church is a hospital that will heal the sick. The church is a place na kung saan ang mga weary, distressed, will be comforted. Kaya sabi ko sa mga membrong nandito, na kunti, na nakaranas din ng hirap, sabi ko, kung talagang mahal nyo itong taong ito at gusto natin siyang itindig, pagkatapos ng service, yakapin nyo. Ipadama natin sa kanya na hindi tayo simbahan na naghahatol ng tao dahil ang tagahatol, Diyos lang. Why? Dahil kung ako, hinatulan ng Diyos, wala na, tapos na. Amen? It will take sacrifice. But sacrifice to God is just nothing compared sa sacrifice ni God for us. Amen? Kaya alam nyo, kahit napatayin pa natin ang sarili natin sa paglilingkod sa Diyos, tandaan nyo ito, hindi mo pa rin mababayaran ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kahit na buong buhay ko na, kahit buong taon ko na, ipaglingkod ko sa Panginoon ng lubusan, I cannot pay the sacrifice of God para sa kaligtasan ko. Kaya dapat lang na sa ating paglilingkod, magbuhos man tayo ng luha, magbuhos man tayo ng anumang bagay, hindi pa rin kumparado yan sa sacrifice ng Diyos. Alam mo, meron ni-required sa kanya, sa kanyang anak, sino sa atin? Ako, 5 anak ko, pero kahit na isa, hindi ko kayang patayin yan para sa Panginoon. Hindi naman ako pinapagawa ng Panginoon ng ganun. Pero what if this will happen to you? It's impossible. Amen? Sa atin nga ngayon ni-require lang tayo, ang para sa Panginoon, ibalik mo lang, amen, amen. Hindi naman sa iyo yan. Amen? Pero mga kapatid, ang sacrifice niya, ibang klase. Pero kaya niya ibigay. Bakit po? Kasi alam niya, by faith,
na hindi ang Diyos pwede na siya'y biguin. Tumayo tayong lahat. Bow our head. Close our eyes. Before you will have the invitation, please play. Nais kong pakita ito sa inyo. Entire life ni Abraham ang pinakita ko sa inyo, pero punong-puno ng trials. Punong-puno ng sacrifices. Pero at the end of his life, sabi nga dyan, Abraham was not only approved of God or accepted of God, but he was applauded by God. Amen? Wala nang pinakamasarap sa buhay na ito. Na mismo si God ang mag-appreciate. Now, kung minsan, we want to be appreciated by people. Natural lang, pero makinig kayo maigi. Ang pinaka-the best na appreciation talaga magmula sa Panginoon. Nasasabihin ng Diyos, anak ko, you are a very good father. Anak ko, you are a very good mother. Well done. Leading your family. Anak ko, you are a very good son. You are a very good daughter. You are a very good loving person and caring person. You are a very good members. Wala na pinakamasarap po na ang Diyos ang mag-appreciate sa atin. Hayaan natin ang Panginoon na mag-upload sa siyang magpalakpak sa atin. Ang sabi doon, now that I know that thou fearest God, nung kanya nang patayin si Isaac, sabi ng Diyos, wag! Because now I know that thou fearest God. The best evidence of our fearing God is our being willing to serve and honor Him with that which dearest and most precious to us. Kaya siguro, kung ang most precious sa inyo ay buhay ninyo, siguro ang pinaka-the best sa Panginoon, mula ngayon na ikay nakilala ko, ibinibigay ko ang pinaka-best gift ko sa inyo, ang buhay ko, dahil kayo naman ang unang nagbigay ng sarili niyo sa akin. And I will serve you the whole of my life. Kung anumang buhay, kung anumang araw ibibigay mo sa akin, paglilingkuran kita kahit gaano kahirap. Kahit gaano, Panginoon, ang mararanasan ko, mararanasan ng pamilya ko, maglilingkod ako ng tapat sa inyo. Because walang pinakamasarap na buhay, kundi yung buhay na kung saan sumunod sa kalooban ng Diyos. Will you make that commitment ngayong umaga? The altar is open. I'll give you the chance to come. Come on. If Abraham was the father of faith, shall we emulate him? He is the father of great obedience. He is the father of great sacrifice. Kung ang pinaka-dearest sa ating buhay natin, bakit hindi natin ibigay sa Panginoon? Because sa totoo lang, galing naman po sa Kanya lahat. Sabi nga, ang Diyos hindi pa tapos. Hindi pa ang Diyos tapos sa atin, mga minahal ko. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. People will judge, may judge, and will say, it's finished. You're done. Pero ako'y naniniwala, hindi tao ang nagsabi, you're done. It must be God. And in God, there is always chance. A lot of chances. People may judge us, but God will always give us the chance. Hindi pa tapos si God. The greatest are still reserved. The greatest blessing are still in store. Hindi lamang sa iyo at saka sa akin, but para sa ating mga henerasyon na darating. Amang banal na kilang Diyos, I pray
that today you once again speak to us. Kung ang buhay ni Abraham, punong-puno ng trials and testings, punong-puno ng paghahantay ng inyong pinangako, ganyan din ang aming buhay. Punong-puno ng pangako na kung saan kailangan lang naming hantayin, kailangan lang naming maging pasensyoso sa paghahantay. Dahil alam po namin, mangyayari at mangyayari, mapupulfilled ito sa inyong panahon. Salamat, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon. People may say it's done, it's finished for you, but it is not for God. Kaya, Panginoon, hinihiling ko na bigyan yung pag-asa. Ang bawat mananampalataya, ang bawat kapatiran, there is always hope. Hope para sa inyo. Darating din ang oras na matatapos itong pandemyang ito, and everything in your time. Ibabalik ninyo ang mga nawawala. At you have said that we can recover all. Oh God, help us to be faithful as you've been faithful to us as the choir sang the song. Thank you ho, Panginoon. Nawa lahat kami sa umagang ito could be able to say we are so grateful. We are so privileged and thankful, Panginoon, na may Diyos kami na kailanman ay hindi nagmamaliw sa pag-iingat sa amin. Thank you po sa example ni Abraham at tulungan niyo na patuloy kami na magiging tao na submissive sa inyong plano, sa inyong kalooban sa buhay namin. At kami, Panginoon, ay patuloy na nagsusurrender ng aming mga buhay na aming sinasabi na ang kalooban niyo ang aming susundin kahit saan mo man kami ililid. Bless all of us and we give you back all the glory and the honor. For this all I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen.